Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa atin topic, August 23, 2025. Interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, barado na sa YT. Netizens, nag-react sa rason ni Sara Diskaya sa pagbili ng Rolls-Royce. Mula sa mahigit 300,000 views bago ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Sotto noong August 21, 2025, meron ng 847,000 views, as of August 23, at patuloy na tumataas ang bilang ng mga nanonood sa panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Naganap ang panayam ni Julius sa mga Diskaya noong September 2024. Negatibo man ang mga reaksyon at opinyon sa panayam na mapapanood sa Unplugged YouTube channel ni Julius, at kahit deactivated na ang comments section nito, hindi pa rin mapigilan ang pagpapakita ng interes ng ilan nating mga kababayan. Maraming netizens ang nag-react sa pahayag ni Sara na payong ang rason kaya binili niya ang luxury car na Rolls-Royce, nagkakahalaga ng $407,750, 23 million Philippine pesos, hanggang $472,750, 26.7 million Philippine pesos. Ang Rolls-Royce na may Hermes Orange interior ang isa sa 40 luxury cars na nakaparada sa parking lot ng pagmamay-ari nilang gusali. Ipinagmalaki ni Sara na nagustuhan nito ang mamahaling sasakyan dahil, natutuwa ako sa payong pero hindi ko ipinagagamit ang payong na ito kasi mahal yung payong. Yan yung feature ng Rolls na kaya ko binili kasi natuwa ako sa payong. Kung mapapanood pa rin sa YouTube channel ni Julius ang panayam nito sa Diskaya couple, hindi na mahanap o barado na ang video ng pakikipag-usap ni Corina Sanchez kay Sara sa Corina Interviews. In-upload ito noong January 5, 2025 sa YouTube channel ng Net25, at may headline na, A Victim of Bullying, Now a Politician. Huling napanood ng Cabinet Files ang panayam ni Corina kay Sara noong Biyernes ng umaga, August 22. Pero kinagabihan ay naglaho na ang video. Sa naturang interview, sinabi ni Corina na, binabahan ng swerte, si Sara. Pero makalipas ang 7 buwan, nasa sentro ng kontrobersya at hinuhusgahan ang kontraktor na nasasangkot ngayon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Ilang oras matapos ang pinag-uusap ang Facebook post ni Mayor Vico Sotto tungkol sa mga panayam kay Diskaya ng prominent broadcasters, naglabas ng sagot ang producers ng programa ni Corina. Nakasaad sa isang bahagi ng kanilang pahayag, in fairness to Ms. Sanchez, our host interviewer, she only found out she was interviewing a Pasig mayoralty candidate on the day itself and it was not Ms. Sanchez who was in contact with the couple for the interview. Hindi madaling tanggapin ang katwiran ng mga producer ng TV show ni Corina dahil, base sa personal na karanasan ng Cabinet Files sa mga talk show, importanteng ipaalam at malaman ng host ng program ang pagkatao ng kanyang kakapanayamin para mapaghandaan niya ang kanilang paghaharap at pag-uusap. May karapatan din ang mga host ng programa na tumanggi kapag hindi sila komportableng makipag-usap sa bisitang napili ng production staff. Mula nang yumangay ang Facebook post ni Mayor Vico tungkol sa dati at magkahiwalay na panayam nina Julius at Corina sa mga Diskaya, ginawang tambayan ng ilang netizens ang social media accounts ng dalawang broadcasters. Pero base sa mga sagot ni Corina, hindi ito nagpapaapekto sa matabil na komento ng ilang netizens. Sa OOTD post ni Corina noong Biyernes, sinagot ni Corina ang dalawang netizens na nagkomento sa kanyang post. Tanong ng isang follower tungkol sa kanyang emerald green outfit, how much is this worth? Sagot ni Corina, edi 10 na milyong piso, laughing and crying emoji. Hindi rin kinakitaan si Corina ng pagkapikan sa komento ng isang netizen, wow. Pang 10M ang OOTD. Cheers, buwelta. Ni Corina, excuse me. 20 na milyong piso ang halaga ng suot ko. Ang 10 million Philippine pesos, na tinukoy ni Corina at ng netizen ay ang paratang ni Mayor Vico Sotto na halagang kapalit umano ng pagpayag ng kilalang journalists para pumayag interviewin si Sara Diskaya. Si Sara ang nakalaban ni Mayor Vico sa mayoralty race sa Pasig City noong May 2025 election. Panoorin ang buong video sa Julius Babaw Unplugged at huwag kalimutan mag-subscribe. Bukas ang atin comment section para sa inyong mga opinion.
At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios!